Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapootan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amang Banal, ingatan mo sila. Ang pag-ibig ni Jesus sa kanyang iglesia ay walang hanggan. Pag-ibig na nagbabantay, nag-iingat, at hindi kailanman lumilisan. Sa kanyang panalangin sa Ama, hindi lamang niya hiniling ang ating kaligtasan, kundi pati ang ating pagkakaisa at kabanalan. Bilang tugon sa ganitong dakilang pag-ibig, ano ang dapat nating gawin? Bilang individual, tinatawagan tayo ni Kristo na mamuhay sa katotohanan, manatili sa kanyang salita, at ipakita ang kanyang liwanag sa ating pamilya, trabaho at komunidad. Bilang isang iglesia, tinatawag tayong maging buhay na saksi ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mahihirap, pagtatanggol sa pananampalataya, at pananatili sa pagkakaisa. Isinugo tayo ni Jesus sa mundo upang maging kanyang mga kamay, paa at tinig. Hindi tayo iniwan sa dilim. Kasama natin siya sa bawat hakbang. Kaya sa gitna ng anumang pagsubok, huwag tayong matakot. Manatili tayong tapat sapagkat iniibig niya tayo magpakailanman. Ipanalangin natin ang mga pinuno ng ating iglesia upang sa tuwin ay magbigkis tayo sa tunay na pananampalataya. Gayun din, ipinalangin natin ang bawat isa upang maging mabisang tagapagpahayag ng tinanggap nating katotohanan.